Okay. So, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. So, ayan, nakatayo na ako, guys. Oo, parang mas komportable ako nakatayo, mas gusto ko 'to. Mas gusto ko 'to nakatayo, guys. Oo. Ha? So, once again, mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At 'wag na 'wag niyong kakalimutan na mag-subscribe. Subscribe na po kayo, guys, dito sa Coach Jared Live YouTube channel. And pa-i-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Oo, Tambayan ng mga Kotseros, yan po yung community page natin. So, it's actually for everyone, yung, page na yun. Also, meron din tayong radio show every Saturday, 8:30 PM. Pero tomorrow po wala. Okay, so, 8:30 PM po yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, except for the next, 2 Saturdays. Baka wala tayo sa Radyo Pilipinas. But, ayun, after those 2 Saturdays magbabalik tayo sa Radyo Pilipinas at, magpapatuloy tayo ng ating pinasabat with Coach Jarrett every Saturdays, 8:30 PM sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, okay. Okay, game. So, tuloy tayo ng kuwentuhan natin, guys. Tuloy tayo ng kuwentuhan natin siyempre hindi pa tayo tapos, eh. Oo. Of course meron tayong, tawag dito, meron tayong, topic pero okey. As usual, magsisingit lang ako ng isa na parang parang maganda pag-usapan din 'to, guys. Kasi kasi nabasa ko 'to kanina. Natatawa ako sa ano, natatawa ako dun sa ideya na all of a sudden biglang kinabahan itong si Attorney Baligod. Nakita niyo na ba yung ano niya, nakita niyo na yung post niya? Mm. Sino ba si Attorney Baligod sa mga hindi ho nakakaalam, na kung kayo, hindi updated sa usaping pulitika at hindi niyo ho alam kung sino si Attorney Baligod. Si Attorney Baligod po, mga kababayan, siya ho yung, abogado nung 18 Marites. Mm. Siya ho yung abogado nung 18 Marites. Oo, yung 4 ay nagpanggap na Marines, tapos yung diesio di diesi ano tawag dun yun? 18, eh. Yung 11, nagpanggap na sila ay maayos, yun pala sila ay dishonorable discharge. Tapos yung 3, sila lang pala yung maayos pero mukhang, ah, hindi natin alam kung saan well, siguro dahil DDS sila hindi pa rin sila maayos. So walang saving grace yung 18 Marites, oo. But anyway, so alam po natin na sila, nag-hard launch ng kanilang drama, ng telenovela nila nitong nakaraan. Ngayon, eh, apparently merong isang, abogado na kinakabahan. Oo, may isang abogado na kinakabahan. Bakit? Kasi mga kababayan, eto papakita ko sa inyo. Uy, ang laki ng mukha ko diyan, wait. Bakit ganyan? Wait lang, ayusin natin 'yan. Nasaan na yung Transformers. Laya 'yan. Okey, wait lang, ayusin ko lang 'to sandali. Mabilis lang 'to. Laki ng mukha ko dun, puro ilong yun, Nasaan na ba? Op, wait lang, wait lang. Ayusin ko lang 'to, guys. Yun, ganyan pati yung background ko gumalaw, 'yan. Anong nangyari dun? What happened, Bella? 'Yan, okey. Dito natin onti. Mhm. Pasensya na sa delay, guys. It is what it is. Meron talagang mga masasamang loob na pilit tayong dini-distract. Oo. Mahirap 'pag nasa travel ako kasi kapag nasa travel ako, ang hirap ayusin ng setup. Nag-i-reset siya, et cetera, et cetera. So, ang hirap mag-ayos ng setup.
But yun talaga, mhm, 'yan. Okey, game. Okey, game. Medyo happy na ako dito. Ayan. Sabi kasi eto na pag-usapan na natin, okey game. Sabi kasi ni Attorney Baligod mga kababayan, 'yan, meron daw siyang impormasyon, meron daw siyang info guys. Ano kanya info, sabi niya, "Info states that the AFP leadership," AFP 'to, AFP na yung pinagtitripan niya guys, "gave instructions to all cyber unit commanders to monitor all forms of communications, voice calls through mobile, phone, text, uh landline, email, fax, etc. of Attorney Levi Baligod and Secretary ba si ano? Si Mike Defensor? Tagal na niyang hindi secretary. Alam ko last position niya congressman, eh. So, dapat congressman. Oo, kasi yun yung last position niya. Of, Mike Defensor at ang sabi niya, meron siyang mensahe sa ating, kasundaluhan. To all security forces, oh, "Your resources are of better use if deployed against real enemies for the protection of the people and the state, not against people like me." Ito yung mga ano, eh, ito yung mga usual na ano, na palusot. Yung ano, iga-gaslight ka, sabihin, "Ba't ako yung binabantayan niyo? Wala naman akong ginagawa. Dapat ang binabantayan niyo yung mga may mas malalang ginagawa sa akin kaysa sa akin, blah, 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 et cetera, et cetera." You know, alam niyo mga kababayan, 'pag may ginawa ka na lalo na if it offended an institution like the Philippine Marines, at ang kanilang kredibilidad ay naku-question dahil sa kabobohan mo na ginawa, baka naman deserve mo yang iyong pinagdadaanan kasi sira ulo ka, eh. Oo, pinagmukha mong masama ang ating AFP, pinagmukha mong masama ang ating, tawag dito, ang ating, um, Philippine Marines, ang Philippine Navy, 'di ba? So, 'wag kang kakabahan kung pinapa-monitor ka kasi baka mamaya, meron na namang kalokohang gawin ito, si Attorney Baligod. Lalong-lalo na mga kababayan, na may balita na ang kuwento nga daw nitong Maleta Boys, Maleta Boys, ang kuwento nga daw nitong Maleta Boys, oo, parte ng distab, 'di ba? Kung parte ito ng destabilization, siyempre magigi-involve dito ang ating AFP. Sureball 'yan, magigi-involve sila diyan. Ano sabi? Sabi, National Security Advisor Eduardo Año Thursday said the allegations of the 18 supposed former Marines that government officials, including PBBM, purportedly received millions of pesos in kickbacks from flood control projects might be part of a broader plot to destabilize the government. Oh, see? Kasi wala namang ibang punto yun, eh. Walang ibang punto yung, tawag dito, yung kabalbalan na yan na pinagagawa nila, maliban sa mag-disturb. Mm. Alam niyo nakakatawa nga yun, eh, kasi napaka-random ng mga pangalan na nilagay nila. Napaka-random kasi, oo. Si Leila de Lima nga nandoon, eh. Hmm, partida nakakulong siya nun, paano siya tumanggap? Paano siya tumanggap ng pera kung nakakulong siya nun? Oo, 2022, 2023, 'di ba? It doesn't make sense. Tapos aamin na typographical error lang daw si Leila de Lima. Wait lang, ang galing naman nung typo error niyo, hindi isang letter lang o dalawang letter ang nagkamali. As in isang buong pangalan ang nailagay niyo. Grabe, ang galing naman ng inyong pagkaka-typo. Oo,
Ang galing eh. Isang buong pangalan ng pagkakamali. Tinawag pang congressman. Oo. Di ba? Eh, kay Senator Tito Soto, ganun din. Hindi na naman siya senador nung panahon na yun. 2022, 2023, 2024, paano siya mabibigyan ng maleta kung hindi siya senador? Sige nga, paano nga? Paano? Kailan lang ba siya naging senador? Ito lang naman 2025. Di ba? So, ano namang klaseng ano yun? Anong klaseng kalokohan yan? Mm, di ba? Kaya nga sinasabi po dito na most probably ang trabaho niyang 18 Marites na yan is really to discredit at siraan ang administrasyon. Para wala nang maniwala. Distab. Destabilize nga. That's it. Distab talaga. So, yun ang problema nila ngayon. Walang naniniwala sa kanila. Mm. Ngayon, mga kababayan, hindi lang yan. Pati si former Senator Trillanes, hahabulin din sila. Cyber libel naman dahil dun sa sinasabi nila na si Trillanes daw ang nagbayad sa ICC para pumunta sa Pilipinas. Although that has been tawag dito, hindi disavowed eh. That has been denied by the ICC. Ay, hindi din ako magtataka kung i-deny nila yan. Kasi, in effect, parang itong 18 Marites na to, ginawa lamang para guluhin ang kwentuhan sa ICC or para punuin yung tawag dito, yung kwentuhan space sa social media na para hindi mo pag-usapan yung confirmation of charges nga. Di ba? Dinistract lang eh. Dinistract lang ang taong bayan eh. Mm. It seems kasi na parang may ganun diskarte. Mm. So, buti na lang maghahabol to si former Senator Trillanes sa sa mga ganyan. Oo, buti pa siya, dami siyang pera. Pang-file lang cyber libel case. Oo. Hindi lang siya, mga kababayan. Hindi lang si Attorney Baligod ang kinakabahan. Mm. May isa pa na inakabahan. Related dito sa ICC kasi dahil na-mention dito yung ICC. Related din to sa ICC. Hmm. Sino naman 'to? Di si Bonggok. Si Bugok, si Bongo. Hmm. Anong sinabi niya sa kanyang privilege speech no isang araw? Kailangan protektahan daw ang mga Pilipino. Oo. Sa mga dayuhan na gustong arbitrarily detain ang ating mga criminal officials. Pakinggan natin yung speech niya, guys. Ito. Asan na yun? Saan na yung speech niya? Wait. Where is that speech? Na-download ko yun ah. Wait, baka wala pa sa window. Okay. Wait lang ha. Hmm. Ako, nawawala. Nawawala ka, men. Wait. Isa pa. Nasaan na siya? Ito na. Ito na. Okay, lalagay ko na. This issue goes beyond the proceedings before the International Criminal Court. This is not merely about one case or one individual. Bakit nabubulol? The principle at stake applies to any foreign entity, tribunal, or international body that seeks to exercise jurisdiction over a Filipino citizen. Hindi lamang po ito nakapaloob sa proceedings ng ICC. The same standard must apply to any foreign tribunal or authority issuing orders that may result in the transfer of a Filipino to another country for investigation or prosecution. Before any Filipino is brought outside our jurisdiction and subjected to foreign processes,
there must be first be strict compliance with our Constitution, our laws, and the fundamental requirement of due process. Bakit natin papayagan na manghimasok ang foreign tribunal without passing through local Kabado na si courts? Bongo. Huwag naman sana po tayong pumayag ng ganon. Last year, the Supreme Court released rules on extradition proceedings. Naglabas po sila last year. I think naging effectivity noon ay November 10. However, may mga nagsasabi na applicable lang po ito sa state-to-state request for extradition. Kaya hanggang ngayon, parang may gray area po dyan. Sana po'y once and for all, masettle na po ito ng Supreme Court, Mr. President. Co-equal branches nga po ang tawag sa atin dito. Executive, Legislative, and Judiciary. At posibleng kung sakali ay ang Executive ang mag-i-implement. At posibleng sakali, Legislative po ang matatamaan. So once and for all, sana po matuldukan na po ito ng judiciary. Tigas ng mga ni Bongo, no? Dahil kinakabado siya dahil na-mention siya dun sa ICC So, kabado siya ngayon na baka mamaya, bukas makalawa may warrant na siya galing ng ICC. At so far, ito yung update. Ang update is si Secretary John Vic Rimulya pinapa-monitor na kung nasaan yung mga co-perpetrators ni Rodrigo Duterte sa ICC. So siguro kaya pinapahanap kasi para kapag nandiyan na yung warrant, madali sila matuntun. Mm. So, ito si Bongo ngayon kinakabahan. Kasi kasama siya sa co-perpetrators Idea niya yung bayaran ng 3 million, di ba? Pag nakapatay, 3 million. Oh, ang lala, di ba? Pakinggan pa natin. Sila naman po ang final arbiter at makakapag-desisyon yan. Mr. President, I reiterate that this resolution does not obstruct justice. It strengthens it. It does not defy international cooperation. It ensures that such cooperation operates within constitutional bounds. The Philippines can honor its international obligations whilst still safeguarding the fundamental rights of its people. At the end of the day, I still believe that the true test of our commitment to justice is how we treat the favored. But ulitin ko lang po, at the end of the day, I still believe that the true test of our commitment to justice is not how we treat the favored, but how we protect the rights of those under accusation. Nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin dito sa Senado, proteksyonan po natin ang ating ang institusyon. And I urge this chamber to stand firm in defense of due process and to adopt this resolution in the name of constitutional fidelity and equal protection for all. Yun. Obviously, kabado na si Bongo. Kabado siya. Kasi masisira yung pangarap niya maging presidente ng Pilipinas. Mukhang mapapaaga. Pareho sila ni Sara Duterte. Pareho mapapaaga ang pagsira sa kanilang mga pangarap. Pero alam niyo mga kabayan, yung paghingi niya ng due process is so rich coming from a person who has personally admitted na merong reward money. Merong reward money doon sa tukang. Tapos ngayon, magmamakaawa ka ng due process. Huwag ka muna dalhin sa dahig, blah, 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 etc., etc. Alam niyo, mga kababayan, ito yung RA 9851. Kung babasahin niyo to, Chapter 7, Section 17. Dito yung mababasa, mga kababayan, na ang Pilipinas ay pwedeng mag-surrender
Oo. Puwedeng-puwede mag-surrender ng mga accused, ayan, hmm, ayan, puwedeng-puwedeng i-surrender, mm, ang mga accused sa ICC, International Court, ano pa ba? Mhm, ayan tama, International Court, appropriate International Court. Basta basta ang safeguard lang is, ah, ayun basta ang condition lang mga kababayan is dapat yung court is already in the process of investigating yung krimen ng, violation ng international humanitarian law. So, tawag dito, kung mukhang, Duterte years na talaga in prison, guys. Mukhang Duterte years in prison na si Rodrigo Duterte, mga kababayan. Mm. But anyway, kaya kabado rin si Bongo. Kasi under ng Section 17, mga kababayan, eh, papasok din si Bongo. Pasok din si Bongo. Pasok din si Bato de la Rosa. For sure 'yan. Pasok na pasok sila diyan, guys. Mm. So, ang hihintayin lang natin talaga is the warrant of arrest. So, kabado si Attorney Levi Baligod kasi minamanmanan na siya ng AFP. Eh, kasalanan mo 'yun. Tapos ito ngayon yung kabila, kabado rin itong si Bongo tsaka si Bato de la Rosa kasi number one, they were there was a determination by the ICC na sila ay co-perpetrators. At, dahil co-perpetrators sila, eh, baka mapabilis din ang paglabas ng kanilang warrant. Mm. So, aabangan natin ang mga susunod na kabanata dito, guys. Pero eh, for sure, eh, kabado na sila. Hmm. Nag-iingat na sila, guys. At, mukhang, delikado ang kanilang freedoms. Mukhang delikado ang kanilang freedoms. Mukhang sila, eh, tawag dito, kailangan ng, mag-underground. Oo, Need for Speed Underground, guys. Oo, kasi mahirap 'to, lalo na't may mga admission sila. Hmm, sa reward system, 'di ba, et cetera, et cetera. So, obviously may mga hahabulin talaga sa kanila, oo, ang ICC. So, good luck na lang sa kanila, guys. Oo, ako naman, eh, tawag dito, ako naman, eh, taga-ano lang ako, taga-kuwento, oo. Anyway, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo uli sa ating live stream. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na live stream, guys, tomorrow. God bless and see you again in our 'Wag gano'n. Huwag nating gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino 'yan hangga't 'di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?